Okay, so pakinggan na natin si Larry Gadon. Ang iba pa dyan ay talagang hindi ginagamit ang utak at sinasabi, ngayon daw event doon sa Bataan ay last year pa daw yon at Hindi yun ay totoo nireplay lamang. Bay, katawa-tawa naman. Anong klaseng utak meron kayo? 84th nga eh. Makitang-kita doon sa sa backdrop doon sa likod at saka sa pinapakita sa television na 84th araw ng Kagitingan. Kagitingan. At saka isa pa, pwede naman kayong pumunta mismo dun sa YouTube channel ng Malacanang. Tapos hanapin nyo yung last year at saka this year, tapos pagkumpirahin nyo. Yan yung problema kasi dun sa ibang mga DDS eh. Ayaw nyong maniwala dun sa totoo. Ang gusto nyo lang paniwalaan yung sa tingin nyong totoo. There is quite literally some people who are very delusional, mga lods ko. Ang sa akin lang, kung nanonood kayo sa akin, tapos nakikita niyo yung mga magulang niyo na pag parang ganyan na yung halos pumupunta na doon sa pagka-delusional, medyo sawayin niyo naman, mga lods ko. Kasi mahirap diyan, baka kasi mahawa-hawa yan eh. Parang ako, eto, panoorin mo si ganitong vlogger kasi lalo na yung, meron kasing isang vlogger ngayon, nagte-trending siya, yung Eloy Bugris na yon. Sobrang trending niya ngayon, hindi dahil totoo yung sinasabi niya, dahil magaling siyang manira, di ba? Libel yung talent niya, taragis na yon. Tapos talaga, sobrang kung ano-anong shit yung sinasabi niya na pinaniniwalaan ng tao. Sinabi niya na patay na daw si BBM, hindi naman totoo yun. Buhay na buhay pa. Ayan nga, di ba? Nagpakita pa dun sa 84th na araw ng Kagitingan. Buti na lang nandiyan sila Gadon. Ako, nandito ako, di ba? Para mag-debunk. Pero paano kung wala kami? Wala siya, wala ako. Di yari, di ba? Nagkalat ang fake news left and right. Tuloy natin. Kung last year yun, di dapat ang nakalagay 83rd, no? Correct. Gumamit naman kayo ng utak, simple-simple yan. Mag-isip-isip din kung may time, sobra-sobra na ang pagmamalabis. Exactly. Meron kasing mga ibang tao talaga na hindi na sila gumagamit ng utak. Ang ginagamit lang nila kung ano yung sabihin ng mga DDS vloggers nung current propaganda nila, pasok dito tas ngunguyain na lang. Hindi na pinoproseso, di ba? Dapat kasi talaga kasuhan na yung mga tao na yun. Although magkakaso naman sila siguro sa Lunes, di ba? Pero ang point dito, bakit aabot pa tayo sa kasuhan? Hindi nyo na lang mag-research kayo ng sa sarili nyo. Kasi these people are very bad people. Alam ko naman na hindi rin okay itong gobyerno na to. Meaning to say, hindi sila 100%. Pero lagyan nyo naman ng konting utak yung mga nangyayari. 'Di ba? Mag-isip din naman kayo para sa sarili nyo. Kasi I can only do so much. 'Di ba? Hindi ko naman kayang i-cover lahat ng topic eh. Pero alam mo yon, I do my part para makatulong dito sa gobyerno na to. 'Di ba na halos Diyos ko Lord, yung lalo na Eloy Bugris na Diyos ko, wag niyo panoorin yung sobrang kupal yun eh. Anyway, tuloy natin. Ditong mga DDS vloggers na ito na nagpapakalat ng mga fake news na si BBM daw ay namatay, na siya ay may stage 4 cancer, na siya ay may karamdaman na kinakailangan niyang i-confine sa isang hospital sa Quezon City. Exactly. It's dapat dapat talaga kasuhan yung mga yan. Kasi nga fake news yan. Destabilization talaga yung pinaka-aim niyan eh. Para lang magulo yung ma-flip yung table tapos maakyat agad si Sara. That's the main purpose niyan eh. 'Di ba kahit fake pinipilitan nila para yung Malacanang laging nakatutok dito sa mga katangahan na to, 'di ba? Nakakainis lang kasi these people, to mga DDS na to, sasabihin nila, "Oy, may all crisis tayo, bakit tayo nag-i-impeachment?" Tatanungin ko kayo pabalik. O bakit kayo nagkakalat ng bakit yung propaganda nyo gusto nyo nang mamatay yung Pangulo kahit na buhay pa rin? Pinapangitaan na kayo ng video, pare, oh. Pinapangitaan kayo ng live stream, naglalakad pa nga, Ayan, ang hirap talaga dito sa Pilipinas, ang daming ganyan. Pag may narinig silang balita na gusto nila, yun na lang yung paniniwalaan nila regardless of what is the truth. Di ba kaya talaga kailangan kasuhan tong mga tao na to eh. Tuloy natin. At yan ay lahat ay kasinungalingan sapagkat magkasama kami ni Presidente Bongbong Marcos noong April 9 na kung saan sinasabi nila na nakakonfine daw ito ng malubha sa isang hospital. At nung magkasama kami ni Pangulong Bongbong Marcos sa
84th anniversary ng Araw ng Kagitingan, kung saan ay siya ay umakyat ng halos 3 palapag na taas ng hagdanan para makarating doon sa shrine ng Mount Samat. At doon ay nakita natin on live coverage ng TV na siya ay umakyat at hindi siya hiningal, hindi siya nagpahinga, hindi siya tumigil. Oh, so malakas na malakas pa rin. Ako yata hindi ko na nga kaya yung ganun sa ngayong kalagayan ko eh, di ba? Di mataas yun eh. Baka hingalin ako eh. Baka mag 5 minutes break ako bago sumunod eh, di ba? At makikita natin na ito ay hindi kanya ininda at tuloy-tuloy lamang ang pag-akyat. At pagdating doon sa taas, ay sila pa ay nag-alay ng bulaklak kasama ang bulaklak doon sa ating mga napayapang mga bayani. Kasama niya ang ambassador ng Japan at ng US at ang iba pang mga opisyal ng ating hukbong sandatahan. At pagkatapos niyan ay bumaba siya doon sa event na kung saan ay nag-deliver ng speeches ang mga ambassadors at ang Pangulo natin. At doon ay makikita natin na talagang siya ay walang karamdaman at napakalakas ng kanyang katawan. At doon ay nag-usap pa kami sandali at doon ay ako ay kanyang pinagbilinan na huwag masyadong magagalit sapagkat ako ay may High blood. karamdaman sa puso. Kaya Ayun, tama lang. Kita mo, nagbigay pa ng advice si Gadon. Actually, eto pa yung isa eh. Meron pang kumakalat ngayon. Nakita ko sa Twitter, shoutouts dun sa mga, ano natin eh, sa mga nagfa-follow sa atin dun eh. Or, meron akong nakita dun, nagkakalat sila ng fake document na naman. Yung galing daw sa Medical City yon or sa ewan ko kung saan eh, basta sa ospital. Tapos nakasulat doon, Ferdinand something. Tapos pag tinignan mo yung edad, 56, matanda na si Pangulo eh. Diyos ko Lord, hindi nyo na lang kasi patapusin eh. Kasi malapit na naman matapos eh, di ba? Ano na lang, 2 taon pa, di tapos na after. Tapos pagdating ng election, doon na tayo magkita-kita. Doon sa finals na tayo magkita-kita, di ba? Marami akong kritisismo dito sa gobyerno na to. Pero, ako, i-hold ko muna yung mga criticism ko until the perfect time na wala talagang nangyari. Pag walang nangyari, edi banata natin. O kunyari, hindi natuloy yung mga dapat ipakulong, edi banata natin. Tama lang. 'Di ba? Pagka wala pa, antayin lang natin. Mabagal lang hustisya dito sa Pilipinas. Actually, ganito bibigyan ko kayo ng idea. Kunyari yung sa kaso ko. Okay? Yung kaso ko dun sa mga ibang tao. Alam niyo ba, ilang taon na, halos magtatatlong taon na yon, di ba? Ganun katagal yung mga kasuhan dito sa Pilipinas. Ang point dito, hindi yan instant. Hindi yan pagka kinasuhan mo ngayon, kulong na bukas. Hindi, matagal pa yan. Mahaba yung proseso, may sagutan. Tapos yung dami ng ebidensya na kailangan mo, dapat sandamakmak. Kasi pag nag-file ka ng hilaw, yari ka, hindi ka na hindi na makakalusot yung kinasuhan mo, di ba? So kailangan pag magkakaso ka, iisipin mo mabuti. Hindi yun automatic. Kaya kakita nyo yung mga big fish, ang tagal ng mahuli. Pero ilista nyo lahat, tapos singilin nyo, never forget, di ba? Pero yung mga ganito na gusto nyong mamatay, napaka-grim naman yan, di ba? Tapos ang masakit pa rito, hindi na nakikinig talaga sa rason yung mga ibang tao. Sobrang bobo-bobo. Ay, ako pa ang kanyang inalala, no? At kaya itong ating mga police authority agencies, sa mga itong ating mga vloggers na ito ay umaabuso na. Nananawagan ako sa mga police agencies, sa mga investigative agencies. So yan, kakasuhan yung mga nagpapakalat ng fake news sa Pangulo. Kita nyo, di ba si Sir Jack kinasuhan na? O paano pa mangyayari niyan? Anong susunod na step niyan? 'Di ba? Alam niyo 'yun, wag niyong ilagay yung sarili niyo sa alanganin. Para lang sa siguro lang yung iba diyan nababayaran. And wala namang masama doon. Kunyari, part kayo ng PR machine, go lang, walang problema. Pero isipin niyo rin naman yung mga pinopost niyo, parang awa niyo na. Lagyan niyo ng konting utak, 'di ba? O let's say may sakit. Ang tanong ba, nakakatrabaho pa ba?
Kasi yung ibang kongresista diyan, yung ibang senador diyan, malamang diyan may mga maintenance na rin 'yun eh. Nagagampanan pa rin naman nila yung tungkulin nila. Doon nyo ilagay, doon sa konteksto na 'yun. Hindi yung mga kabobohan ng putang ina. Nakakainis talaga, men. Like, alam mo yung ano, nasa harap mo na yung ebidensya, ayaw mo pang tanggapin. Kaya talagang, ano eh, kailangan talagang turuan ng leksyon to mga vloggers na to. Tama lang na i-demand eh. Anyway, yun lang naman po yung sa akin.